Jeremias, ika-4 na kabanata. Sinabi ng Panginoon, O Israel, kung talagang gusto mong magbalik sa akin, bumalik ka na. Kung itatakwil mo ang kasuklam-suklam mo mga Diyos-Diyosan, at hindi ka na hihiwalay sa akin, at kung susumpa ka sa pangalan ko lamang at mamumuhay ng tapat, matuwid at tama, magiging pagpapala ka sa mga bansa at pararangalan nila ako. Sinabi ng Panginoon sa mga taga-Huda at taga-Jerusalem, baguhin niyo ang inyong mga sarili na para bang nagbubungkal kayo ng inyong lupa na hindi pa nabubungkal, at huwag niyong ihasik ang mabuti niyong binhi sa mga damong matinik. Linisin niyo ang inyong mga puso sa presensya ng Panginoon, kayong mga taga-Huda at taga-Jerusalem, dahil kung hindi ay mararanasan niyo ang galit kong parang apoy na hindi namamatay dahil sa ginawa niyong kasamaan. Ang parusang darating sa Huda. Sabihin mo sa Huda at Jerusalem na patunugin nila ang trumpeta sa buong lupain. Isigaw ng malinaw at malakas na tumakas sila at magtago sa mga napapadirang lungsod. Balaan mo ang mga taga-Jerusalem na tumakas agad sila, dahil magpapadala ako ng kapahamakan mula sa hilaga. Ang tagapagwasak na sasalakay sa mga bansa ay parang leon na lumabas sa pinagtataguan nito. Nakaalis na siya sa lugar niya para wasakin ang lupain ninyo. Magigiba ang mga bayan ninyo hanggang sa hindi na ito matirhan. Kaya isuot nyo na ang damit na panluksa at umiyak dahil matindi pa rin ang galit ng Panginoon sa atin. Sinabi ng Panginoon, sa araw na iyon, maduduwag ang hari at ang mga pinuno niya. Masisindak ang mga pari at mangingilabot ang mga propeta. Pagkatapos sinabi ko, Panginoong Diyos, nalinlang po ang mga tao sa sinabi niyo noon. Dahil nangako po kayo na mananatiling payapa ang Jerusalem. Pero ang espada pala ay nakahanda ng pumatay sa amin. Darating ang araw na sasabihin ng Panginoon sa mga taga-Jerusalem, iihip ang mainit na hangin mula sa ilang, patungo sa mga mamamayan ko. Pero hindi ito para mapahanginan ang mga trigo nila. Ang malakas na hangin na ito'y galing sa akin. Sasabihin ko ngayon ang parusa ko sa kanila. Tingnan nyo, dumarating ang kaaway natin na parang mga ulap. Ang mga karwahe niya'y parang ipo-ipo, at ang mga kabayo niya'y mas mabilis kaysa sa mga agila. Nakakaawa tayo. Ito na ang ating katapusan. Mga taga-Jerusalem, linisin ninyo ang kasamaan sa inyong puso para maligtas kayo. Hanggang kailan kayo mag-iisip ng masama? Ang kapahamakan ninyo'y ibinalita na ng mga mensahero mula sa Dan at sa kabundukan ng Ephraim. Inutusan silang bigyan ng babala ang mga bansa at ang Jerusalem na may mga sundalong sumasalakay mula sa malayong lugar na humahamon ng digmaan sa mga lungsod ng Huda. Pinaligiran nila ang Jerusalem na parang mga taong nagbabantay ng bukid, dahil ang Jerusalem ay naghimagsik sa akin. Ako ang Panginoon, ang nagsasabi nito. Ang pag-uugali at masasama niyong gawa ang nagdala ng parusang ito sa inyo. Ito ang kaparusahan ninyo. Masakit ito, at tatagos ito sa inyong puso. Umiyak si Jeremias para sa kanyang mga kababayan. Ang sakit sa puso ko'y halos hindi ko na matiis, at ganoon na lamang ang pagdaing ko. Kumakabog ang dibdib ko at hindi ako mapalagay, sapagkat narinig ko ang tunog ng trumpeta at ang sigaw ng digmaan. Sunod-sunod na dumating ang kapahamakan. Ang buong lupain ay nawasak, pati ang tolda ko'y agad na nagiba, at napunit ang mga tabing. Hanggang kailan ko kaya makikita ang watawat ng digmaan at ang tunog ng trumpeta? Sinabi ng Panginoon, hangal ang mga mamamayan ko. Hindi nila ako nakikilala. Sila'y mga mangmang na kabataan at hindi nakakaunawa.
Sanay silang gumawa ng masama pero hindi marunong gumawa ng mabuti. Ang pangitain ni Jeremias tungkol sa darating na kapahamakan. Tiningnan ko ang lupain at nakita kong ito'y wala ng anyo at wala ng laman. At nakita ko ring ang langit ay wala ng liwanag. Nakita ko ang mga bundok at mga burol na niyayanig. Nakita ko rin na walang tao at lumilipad ang mga ibon papalayo. Nakita ko na ang masaganang bukirin ay naging ilang. Nawasak ang lahat ng bayan dahil sa matinding galit ng Panginoon. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ang buong lupain ay magigiba, pero hindi ko ito gigibaing lubos. Iiyak ang sanlibutan at magdidilim ang langit. Dahil sinabi ko na ang kaparusahan at hindi ko na ito babaguhin. Nakapagpasya na ako at hindi na magbabago ang isip ko. Sa ingay ng mga nangangabayo at mamamana, tumakas na sa takot ang mga mamamayan ng bawat bayan. Ang iba ay tumakas sa kagubatan, at ang iba ay umakyat sa batuhan. Ang lahat ng bayan ay iniwan at walang natirang naninirahan sa mga ito. Jerusalem, malapit ka ng mawasak. Ano ang ginagawa mo? Bakit nakadamit ka pa ng magandang damit at mga alahas? Bakit naglalagay ka pa ng mga kolorete sa mga mata mo? Wala ng kabuluhan ang pagpapaganda mo. Itinakwil ka na ng iyong mga minamahal na kakamping bansa at gusto ka na nilang patayin. Narinig ko ang pag-iyak at pagdaing na parang babaeng nanganganak sa kanyang panganay. Iyak ito ng mga mamamayan ng Jerusalem na parang hinahabol ang kanilang hininga. Itinataas nila ang kanilang mga kamay at nagsasabing, "Kawawa naman kami," at parang hihimatayin na, sapagkat nariyan na ang aming mga kaaway na papatay sa amin.